Hello mga kamaksi! Kumusta? Welcome back dito sa Peramax PH. Kung bago ka pa lang dito, ako nga pala si Jane and today, we'll be talking about a new loan app na mabilis daw mag-approve. Madalas ko nang narinig tong app na to from my friends, kaya naisipan kong subukan at review for you guys. Ang sabi, nagpapautang sila ng 2,000 hanggang 75,000 pesos at ang interest rate, 0.04% per day raw. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung na-experience ko. Ano yung mga pros and cons at kung sulit ba talaga siya. Ito na kaya ang swak sa ating financial needs? Tara, check natin. Ang review na ito ay based sa aking personal experience pag-apply, research at feedback mula sa ibang mga users. At hindi po ito financial advice. Ang lahat ng impormasyon ay maaaring magbago, kaya't mahalaga na mag-research ka pa rin at basahin ang mga terms and conditions ng app bago mag-apply. Laging tandaan, mangutang ng responsable at siguraduhin na kaya mong magbayad. Kamaksi, kung ikaw ay naghahanap ng direct website na utangan, ibig sabihin, ayaw mong mag-download ng app o mag-install. Check mo na lang yung mga alternative online loans na nakapin sa comment section at description box ng video na to. Kung wala ka pang proof of income, baka pwede itong maging option mo. Pero bago ka mag-apply Kamaksi mag-research ka muna. Siguraduhin mo na swak ang mga loan apps na to sa iyong financial needs para hindi ka magka-problema in the long run. Ngayon naman Kamaksi, aalamin natin ang background company ng app na to. So, ang Magic Peso Loan App Philippines ay bagong loan app na available sa App Store under the company name Hupan Lending Technology. Good news, SEC-registered po sila, which means they're legit and following legal requirements. Isa pa, they're also a submitting and accessing entity sa CIC. So, kung maglo-loan ka dito, makikita yan sa credit records mo. However, here's something to note. While Hupan Lending Technology is listed as a recorded online lending platform, Magic Peso itself is not yet included in the official list ng mga loan apps sa CIC. Not necessarily a deal breaker Kamaksi, but something to keep in mind. Wala rin naman silang pending cases sa Securities and Exchange Commission at hindi sila nakalista sa revoked companies. So overall, on the legal side, okay naman sila. Pero syempre, bago mag-apply, mas mabuting aalamin pa natin lalo na ang mga feedback ng ibang users. Para sigurado tayo kung swak ba talaga ito sa ating pangangailangan. Okay, now that we know a bit about the company, let's check out the advertised features ng Magic Peso. Ang minimum loanable amount nila ay 2,000 pesos at ang maximum na pwede mo mahiram raw is 75,000 pesos. Ang interest rate raw ay 0.04% per day. Legit kaya to? At ang payment terms nila ay up to 120 days. Pero alam naman natin sa first loan guys na nasa 7 days or 30 days lang. So i-check natin mamaya. For the required IDs, tatanggap sila ng driver's license, UMID, passport, national ID, TIN ID, health card, postal ID, PRC at SSS. You can receive your loan proceeds through e-wallets or bank accounts. At good news Kamaksi, hindi nila kailangan ng payslip. Ang loan approval time nila ay hindi po instant, pero mabilis lang. Usually a few minutes lang habang nire-review ang application mo. May customer service din sila through phone, email, or chat. Pero wala silang Facebook page. So with all these features, mukhang okay naman ang offer nila. Pero tingnan natin kung totoo ba ang lahat ng to. So may nakuha akong sample loan computation ng isang real user ng Magic Peso. So kung na-approve ka sa principal amount na 2,000 pesos, ang matatanggap mo na lang ay 1,200 dahil may kaltas na 800 processing fee. So kahit na 2,000 yung approve amount, medyo mababawasan na siya agad. And that's something na kailangan mong tandaan bago ka mag-apply. Kung titingnan mo Kamaksi, medyo malaki rin yung kaltas na yun So make sure na ready ka sa mga ganitong setup before you proceed. Sa experience ko naman sa pag-apply, okay naman siya kasi madali lang ang proseso. May 5 steps lang sa pag-apply. At parang katulad lang din sa mga nasubukan kong loan apps. Pero pagdating sa verification code, halos 20 minutes akong naghintay. Nga pala Kamaksi, sa loan app na to, humihingi sila ng permission na i-access ang cellphone mo, like camera, messages, contacts, gallery, at location. So kung medyo sensitive ka sa personal information mo or sa privacy, baka mas maganda kung maghanap ka na lang ng ibang loan options na may direct website application. Okay, balik tayo sa app. Pagdating sa loan details Kamaksi, agad in-offer sa akin ang 75,000 pesos. Maximum loan
loan amount agad ha? Chos naman. Pero nung tiningnan ko, hindi ko pala ito buo matatanggap dahil may kaltas na 3,600 pesos. Wala raw service fee at iba pang hidden fees. Totoo kaya? Pero ang total amount na kailangan ko ibalik ay 78,600 pesos. Sa payment plans naman, makikita nyo yan sa screen ngayon, may 3 schedules sa pagbabayad. Yung first payments, April pa daw. So, nag-proceed ako sa pag-apply Kamaxi ha, pero yun lang, hanggang ngayon, nakapending pa rin ang application ko. So, mga Kamaxi, always be cautious. At remember ha, ang loans ay hindi palaging solusyon. So, bago ka mag-apply, siguraduhin na ready ka at well-informed ka para hindi ka magka-problema sa huli. Ngayon Kamaxi, tingnan naman natin kung ano ang mga sinasabi ng ibang real users tungkol sa Magic Peso. Hindi lang ang sariling experience ang mahalaga ha, kundi pati na rin kung paano nila naranasan ang app na to. One user, si Reed, nagsabi na madalas daw mag-follow up yung mga agents sa app na to. Medyo aggressive din. Ayon sa kanya, kahit 4 days pa lang bago ang due date, naghahanap na ng payment at may harassment na sa text messages. In short, hindi daw maghihintay ng 7 days para mag-demand ng bayad. Si Ronald naman, nag-comment siya tungkol sa sobrang taas na kaltas. Sabi niya, okay sana yung loan pero dahil sa laki ng mga fees and deductions, parang hindi worth it utangan. Nag-joke pa siya na baka magic daw yung app pero sa sobrang taas ng kaltas, hindi sa loan kundi sa mga fees. Ay nako, si Chai naman, medyo galit siya sa sinabi na hindi pa due ang loan pero nakaka-receive na siya ng mga harassment messages. Sabi pa niya, sobrang bastos ng mga text na parang panakot lang. Kaya naman nagbigay siya ng warning sa mga ibang tao na huwag daw subukan ng app na to. So based sa mga feedback na to Kamaxi no, makikita talaga natin na maraming users ang nagre-reklamo at nainis sa loan app na to kasi lalong-lalo na sa panghaharas at aggressive maningil ang mga collection agents. Ano na Kamaxi? Uutangan niyo pa rin ba ang loan app na to? Based sa aking personal experience at sa mga reviews ng users, heto mga dapat mong malaman sa pros and cons. So sa advantages, walang payslip na kailangan. So madali lang for those without regular income proof. Sa disbursement options naman, pwedeng ma-disburse sa PayMaya at sa GCash. Pero ang mga disadvantages, may loan shark practices, mataas ang interest, may harassment and text blast. Maraming users ang nagreklamo nga tungkol sa harassment via text, lalo na bago pa man dumating ang due date. At before due date, nagde-demand na ang mga collection agents na magbayad agad at may upfront deductions and hidden charges. So ano ang final verdict natin sa app na to? For me Kamaxi ha, hindi to recommended na loan app. Maghanap na lang kayo ng mga loan app na mas mababa ang interest at hindi rin kayo mababaon sa utang. So kung nag-aalangan ka pa sa Magic Peso Loan App Philippines at gusto mong maghanap ng ibang options, may mga alternative loan apps na pwede mong subukan. Isa na rito ang Tala, na kilala sa Pilipinas bilang isang madaling gamitin na loan app. Hindi na sila humihingi ng maraming requirements at malinaw ang terms ng kanilang loan. Kaya madali mong matutukoy kung kaya mong magbayad. Pero bago ka mag-apply sa kahit anong loan app Kamaxi, tandaan na mahalaga ang mag-research muna at basahin ang kanilang terms and conditions. Makakatulong ito para malaman mo kung akma ba ang loan sa iyong financial capacity. Panoorin din ang iba naming reviews dito sa Peramax PH para matulungan ka sa pagpili ng tamang loan app. Tapat kami sa mga reviews namin kaya siguradong maiwasan mong makasalamuha ang mga loan apps na may red flags o hindi recommended na mga loan apps. Mag-ingat palagi Kamaxi at tiyaking transparent ang mga terms bago ka mag-apply. Kung nasubukan mo na ang app na to o may ibang loan apps na gusto mong ipa-review sa amin, i-comment mo lang below. Kung gusto mo namang kumita online, check ang 101 ways to make money online na nasa description box. At Kamaxi, kung ikaw ay employed, may COE, payslip at may monthly income na at least 20,000 pesos, pwede kang mag-apply ng personal loan. Handa po kaming mag-assist sa inyo at ni isang piso po hindi po kami manghihingi. For more details Kamaxi, mag-email lang sa loaninquiry@fastcasheloans o sa aming official Viber account +639 912-128905. Tuloy pa rin po ang ating weekly GCash giveaways ha. Kung hindi mo pa na-claim ang iyong premyo, bisitahin ang aming official Facebook page na Peramax at huwag kalimutan mag-like at mag-follow. At ang hashtag word sa video na ito ay #SmartLoanChoices. I-email na ngayon ang sagot sa jnd.peramaxph@gmail.com. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang bell para sa mga updates. Hanggang sa muli Kamaxi! Bye for now!